Hindi na iwasang magbiro ni Anjo Iliana sa gitna ng utos ng korte na magbayad siya ng 3.5 million pesos bilang danyos kaugnay ng Petition for Permanent Injunction na isinampa laban sa kanya ng TVJ Productions Incorporated. Alamin ang naging pahayag ni Anjo tungkol sa kontrobersyal na kaso at sa tunay niyang naramdaman matapos ang naging desisyon ng korte. The Philippine Showbiz List presents Anjo Iliana, nagsisisi sa pang-aaway sa EB Dabber Cats. Dapat bang patawarin ng TVJ? Anjo turned the 3.5 million pesos court damages into a joke about his value. Nagbigay ng pahayag si Anjo Iliana sa Entertainment Press bago magsimula ang Maddox Jewelry Fashion Show 2026 na ginanap noong July 30, 2026. Dinaluhan ng maraming kilalang personalidad sa showbiz ang nasabing fashion event kung saan isa si Anjo sa mga nakapanayam ng media tungkol sa isinasagawang legal na proseso. Nagawa pang magbiro ni Anjo kahit matapos ang naging desisyon ng korte na nag-uutos sa kanya na magbayad ng 3.5 million pesos na danyos kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa pamamagitan ng TVJ Productions Incorporated. Ang kaso ay nag-ugat sa Petition for Permanent Injunction na isinampa laban kay Anjo matapos ang umano'y mga mapanirang pahayag na kanyang binitawan laban sa Itbulaga at ilan sa mga host nito. Sa panayam ng Entertainment Press, inamin ni Anjo na tinanggap niya ang naging pasya ng korte. Ayon sa kanya, wala siyang naging problema sa desisyon mismo. Ngunit aminado siyang nabigla sa laki ng halagang kailangan niyang bayaran bilang danyos. Gayunman, sa halip na magpakita ng matinding pagkadismaya, nagawa pa rin niyang magbiro. Nang mabanggit ng isang reporter na tila 3 million pesos ang halaga ng ipinataw na danyos, agad niya itong itinama at pabirong sinabi na hindi dapat ibaba ang kanyang value dahil 3.5 million pesos ang aktwal na halaga. Ipinagpatuloy pa ni Anjo ang biro sa pagsasabing habang iniisip niya ang naging hatol, lalo niyang napagtatanto na tila mataas pala ang kanyang halaga. Aniya, kung ganoon kalaki ang ipinataw na danyos, maaaring nakabatay rin ito sa pananaw ng korte sa kanyang kakayahang magbayad. Sa kabila ng seryosong usapin, nagawa pa ring magbiro ni Anjo na nakapag-ipon na umano siya ng 20,000 pesos bilang panimula sa naturang obligasyon. Anjo filed an appeal against the court ruling. Bagamat naging magaan ang naging reaksyon ni Anjo sa naging hatol ng korte, nilinaw niyang hindi pa rito nagtatapos ang usapin dahil nagsampa na ang kanyang kampo ng apela laban sa desisyon. Ayon kay Anjo, kasalukuyan ng isinasagawa ang proseso ng pag-apela upang maiharap sa mas mataas na hukuman ang kanilang panig. Ipinaliwanag din niya na karaniwang matagal ang ganitong proseso at maaaring dumaan pa ito sa ilang antas ng pagdinig bago tuluyang magkaroon ng pinal na resolusyon. Sa ngayon sinabi ni Anjo na magpapatuloy lamang siya sa legal na laban at naniniwala siyang posibleng umabot pa sa Korte Suprema ang pagdinig sa kanyang apela. Anjo expressed deep regret over his actions against Tito, Vic and Joey. Nagpakatotoo si Anjo sa kanyang naging interview matapos aminin na may mga pagkakamali siyang nagawa kaugnay ng mga naging pahayag niya laban sa kanyang mga dating kasamahan sa Itbulaga. Ayon kay Anjo, 2 beses na siyang humingi ng paumanhin sa publiko at hindi niya itinatago na hanggang ngayon ay may pagmamahal at respeto pa rin siya kina Tito, Vic at Joey. Aniya, tanggap niya ang kanyang mga naging pagkukulang at naniniwala siyang mahalagang matuto mula sa mga pagkakamaling nagawa. Higit pa umano sa isyu ng kaso at sa halagang ipinataw na danyos, mas nais niyang tuluyan ng mawala ang anumang sama ng loob o galit na maaaring nararamdaman ng kanyang mga dating kasamahan laban sa kanya. Aminado rin si Anjo na mas masakit isipin na may mga taong minsan niyang itinuring na malalapit sa kanyang buhay na maaaring nasaktan at nagkimkim ng sama ng loob. Ipinaliwanag din niya na matagal na ring hindi naging malapit ang kanilang komunikasyon matapos siyang umalis sa programa. Dahil dito, unti-unti ring naging bihira ang kanilang pagkikita at pag-uusap sa paglipas ng mga taon. Ibininyag din ni Anjo na umaasa siyang magkakaroon siya ng pagkakataong personal na makahingi ng tawad kina Tito, Vic at Joey sa pagdinig ng kanilang kaso. Gayunman hindi sila nagkita sa korte kaya hindi niya naiparating ng harapan ang kanyang paghingi ng paumanhin. Anjo's children called him out.
Inamin ni Anjo na ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong uri ng kontrobersya sa loob ng kanyang 4-decade-long career. Aniya, bagamat masakit ang pinagdaanan, pinili niyang ituon ang pansin sa mga natutunan sa halip na sa mga negatibong nangyari. Naniniwala siyang walang saysay ang pagkakamali kung hindi ito magsisilbing gabay upang mas maging mabuting tao. Ibinahagi rin ni Anjo na personal niyang hinarap ang sitwasyon at inako ang responsibilidad sa kanyang mga naging aksyon. Nang tanungin kung nagkaroon ba ng mediation o anumang pag-uusap sa labas ng korte, sinabi niyang wala nang naging ganitong hakbang. Ipinaliwanag niyang hindi na niya nakita ang pangangailangan para rito dahil batid na niya ang sarili niyang pagkakamali. Aminado rin siyang naging emosyonal siya noong mga panahong inilabas niya ang kanyang mga hinanakit, bagay na ngayon ay kanyang pinagsisisihan. Isa rin sa pinakamatinding naging epekto ng kontrobersya ay ang naging reaksyon ng kanyang sariling mga anak. Ibinunyag ni Anjo na napagalitan siya ng mga ito, isang karanasang lalo umanong nagpaunawa sa kanya sa bigat ng kanyang mga naging desisyon at naging daan upang higit pa siyang magnilay sa kanyang mga pagkakamali.